Kung ni-roll over mo ang MP2 mo, baka sinasayang mo ang kita mo. Pero kung winidraw mo naman agad, baka mas malaki pa ang nawawala sa'yo. So alin ba talaga? Strategy ba ang MP2 rollover o isang tahimik na pagkakamali? Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Maraming investors ang nalilito dito. May mga nagsasabi na kapag ni-roll over mong MP2 mo, wala ka na raw dividend. Yung iba naman sinasabi na mas okay daw i-withdraw lahat at mag-open ulit ng bagong account para mas kumita. Pero teka, kung pareho lang naman silang MP2, bakit magkaiba ang sinasabi ng mga tao? Linawin natin dahil dito nagsisimula ang confusion. Ang Pag-ibig MP2 ay may 5-year maturity period. Ibig sabihin, after 5 years, pwede mo nang kunin ang total contributions mo o yung principal plus lahat ng kinita mong dividends. Ngayon, pag nag-mature na ang MP2 mo, dalawa lang talaga ang options mo. Una, i-withdraw lahat, principal plus dividends, o i-roll over sa bagong MP2 account. Pero ito ang pinaka-importante na dapat mong maintindihan. Kahit mag-roll over ka, hindi nawawala ang eligibility mo sa dividends. Ibig sabihin, kapag nilipat mo yung pera mo sa bagong MP2 account, parang nag-start ka ulit ng panibagong cycle. At dahil bagong account siya, qualified uli siya kumita ng dividends taon-taon. Walang rule ang Pag-ibig nagsasabing kapag nag-roll over ka, hindi ka nakikita ng dividend. Wala. So bakit ang dami nagsasabi nito online? So saan nanggagaling yung idea na walang dividend kapag roll over? Hindi siya galing sa official rules. Galing siya sa maling pag-intindi ng mechanics ng MP2. Itong nangyayari. May mga investors na nag-roll over. Tapos ini-expect nila na may immediate payout agad. Katulad ng withdrawal. Kapag wala silang natanggap agad, iniisip nila, ay wala na palang dividend. Pero ang totoo, hindi nawawala ang dividend. Hindi lang siya agad ibinibigay. Kasi ang MP2, nagdi-declare ng dividends yearly. At nakadepende ito sa performance ng fund. So kahit roll over ka, kikita ka pa rin. Pero sa tamang timeline, hindi instant. Kaya ang tunay na problema dito, hindi ang MP2 kundi expectations ng investor. Kung mali ang expectations mo, mali ang interpretation mo. At pag mali ang interpretation mo, mali ang decision mo. So, linawin natin one last time. Rollover equals bagong MP2 account. Bagong MP2 account equals eligible sa dividends. Walang nawawalang kita dahil lang nag-roll over ka. Ang nawawala, linaw ng strategy. Pag-usapan natin yung dalawang approach at kung kailan sila nagiging tama at kailan sila nagiging mali. Yung option 1, MP2 rollover. Pag nag-rollover ka, ibig sabihin hindi mo wini-withdraw yung pera mo. Pinipili mong ilipat ito sa panibagong 5-year MP2 cycle. Pero, importanteng malaman, hindi automatic ang rollover. Kailangan mo itong piliin sa pag-open pa lang ng account o magbigay ng consent bago mag-mature ang account mo. Kapag pinili mo, saka lang magpapatuloy ang MP2 mo sa panibagong cycle. Tuloy-tuloy ang compounding, hindi napuputol ang growth momentum, hindi mo nagagalawin yung pera. Mas simple, walang withdrawal at redeposit process. Pero ito ang mas malalim na punto. Ang totoong advantage ng rollover ay hindi lang convenience. Discipline. Kasi sa investing, hindi lang strategy ang kalaban, kundi ang sarili mo. Kapag nahawakan mo ulit ang pera mo, mas mataas ang chance na magamit mo kahit konti lang, madelay ang reinvestment o ma-divert sa ibang gastos. At kahit maliit lang yan, may epekto yan sa long-term results mo. Halimbawa kung may 500,000 pesos ka na nag-mature sa MP2, kapag ni-roll over mo yan, buo pa rin yung kapital mo na mag-earn ulit. Pero kung winidraw mo, kahit 50,000 lang ang magastos mo o kahit madelay ka ng ilang buwan sa pag-reinvest,
nawawala ang part ng pera na dapat kumikita na sana. At dito pumapasok ang isang silent problem, leakage ng returns. Hindi mo siya napapansin agad pero over time, lumalaki ang difference. Kaya ang rollover, hindi lang siya tungkol sa convenience, kundi tungkol sa proteksyon ng kapital mo laban sa sarili mong habits. Kaya kung ang goal mo ay long-term wealth, compounding, hands-off investing, at ayaw mo maistorbo ang growth ng pera mo, rollover is a strong strategy. Ngayon, punta tayo sa option 2, withdraw then reinvest. Pag withdraw mo naman, kinukuha mo yung principal plus dividends. Tapos, ikaw na magde-decide kung saan at paano mo siya gagamitin ulit. May full control ka sa pera, pwede mong i-reallocate depende sa next move mo, pwede mong i-structure ang susunod mong investments. Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan. Hindi lang ito simpleng withdraw. Decision point ito. Example, kung may 500,000 pesos ka, pwede mong piliin na hindi siya ibalik agad ng buo. Pwede mong hatiin, i-delay, o i-redirect depende sa plano mo. At dito pumapasok ang advantage. Ikaw ang may control kung paano gagalaw ang pera mo next. Pero ito ang kapalit. Kasama ng control, responsibility. Reality check. Anong ginagawa mo after mo ma-withdraw? Kasi kung withdraw mo pero hindi mo naman agad na-reinvest, dun nagiging sayang ang kita. Kahit ilang buwan lang na delay, may opportunity loss ka na agad. Hindi ka nalulugi sa withdrawal. Nalulugi ka sa delay at indecision. Kaya hindi ito laban ng rollover versus withdrawal. Dahil kahit alin ang piliin mo, kung wala kang malinaw na next move, parehong hindi optimal. Ang totoong tanong, ano ang goal mo sa pera mo? Dito na papasok yung difference. Rollover equals protect and grow. Withdrawal equals control and direct. At kung hindi malinaw ang goal mo, kahit anong piliin mo, magkakamali ka pa rin. Pero ito ang hindi maintindihan ng karamihan. Hindi porket mas simple ang ginagawa mo, yun na ang tama. At dito nagkakamali ang karamihan. Pare-pareho ginagawa. Kahit magkaiba ang edad, ang income, responsibilities at goals. Example, meron nasa 30s na. Dapat aggressive ang growth. Pero ang ginagawa, nakafocus na agad sa income. Ang resulta, mabagal ang pag-build ng wealth. Meron nasa 50s naman na dapat income na ang focus. Pero naka-full compounding pa rin. Resulta, malaki nga ang pera pero hindi niya nagagamit. So, anong nangyayari? Hindi aligned ang strategy sa buhay. Kung mali ang strategy mo sa MP2, hindi mo mapapansin agad. Walang warning, walang red flag, walang obvious na loss. Pero over time, mabagal ang growth. Hindi optimize ang returns or hindi mo nagagamit ang pera kung kailan mo siya kailangan. At ang mas delikado, akala mo tama ang ginagawa mo kasi kumikita ka naman. Pero hindi mo alam, mas malaki sana ang pwede mong kinikita. Sa investing, hindi lang kumita ang goal. Maximize mo dapat ang bawat galaw ng pera mo. Hindi mawawala ang dividend sa MP2 rollover. Ang nawawala strategy. At kapag walang strategy, kahit anong piliin mo, rollover man yan o withdrawal, hindi mo maaabot ang full potential ng pera mo. So bago ka mag-decide kung magro-roll over ka o mag-withdraw, tanungin mo muna, ano ba talaga ang goal ko? Dahil iba ang strategy ng nasa 30s, iba strategies ang nasa 40s at iba ang nasa 50s. Kung gusto mong malaman kung ano ang MP2 strategy ang bagay sa edad mo, panoorin mo ang video na ito na ginawa ko. Pag-ibig MP2 Strategy by Age, 30s versus 40s versus 50s. Makakatulong ito para hindi ka basta sumusunod kundi nag-i-invest ka na may tamang strategy.